Paano nga ba mag-apply ng temporary residence para sa mga Indiano niyong asawa dito sa Pilipinas? So, sagutin natin yan. Ano nga ba ang temporary residence visa? So, ito yung long-term visa na applicable para sa mga Indiano niyong asawa para mag-stay ng matagal dito sa Pilipinas. Sa kabuuan ng video to, ipapakita ko sa inyo at tatalakayin natin isa-isa ang mga requirements, dapat tandaan, ang proseso, gaano katagal bago makuha, at kung magkano ang binayad namin. Kaya guys, tapusin nyo to. Like, follow, and share nyo na rin kung gusto nyo. Baka naman, di ba? Okay, umpisahan na natin. Ano nga ba yung requirements na dapat nyong tandaan and dapat nyong ihanda bago kayo pumunta ng Pilipinas at mag-apply ng visa or ng temporary residence visa? So, itong nasa screen to, papakita ko sa inyo, ayan ang list of requirements, andyan din yung instruction. So, kung ano yung instruction, ano yung requirements, ayun lang dapat yung ihahanda nyo. Kung malinaw guys, ayan, screenshot nyo lang. Kung malabo, PM nyo ko, send ko sa inyo to, or direct na kayo sa may website nila. Kasi available naman lahat. Available lahat ng form na dapat yung i-download, checklist of requirements. Ayan, print nyo rin tong checklist of requirements. Kasi kailangan nyo din yan ipakita doon. Okay, ang una sa listahan, joint letter request addressed to the commissioner from the applicant and the petitioning Filipino spouse. Itong letter na to, nakuha na namin siya mismo sa BI office kasi sa labas mismo ng office, merong mga agent na nag-aabang ng mga client na gusto magpa-notarize, mga ganyan, mga dokumentong kailangan nila. So, pwede kayo magtanong sa kanila, pili lang kayo, nang tingin nyo ay hindi mang scam, ganun. Or dun mismo sa loob, baka meron silang recommendation, ganyan. Pero yung amin, nakuha namin siya dun mismo sa labas. And sinama kami dun sa office nila. Ang office nila nandun sa may gilid. Yung red bricks na building, meron dun kahalera ng mga pagkainan. Ayun lang, alam na nila format nun, may pipirmahan lang kayo. Tapos mga few minutes, bibigay na nila yung kopya. 2 kopya yung ibibigay sa inyo. And ang total na binayaran namin dyan ay around something 700 to 850, mga ganyan. So, isang copy sa inyo, tapos isang copy naman yung ipapasa nyo sa kanila. Original copy, lahat ang ipapasa, guys, ha? Walang photocopy. Okay, number 2. Duly accomplished CGAF form. Etong form na to, makikita nyo siya mismo sa website. So, yung website, ayan, website. Visit nyo na lang dyan, nandyan lahat, eligible, checklist, sabi ko nga kanina, di ba? Pakita ko na lang sa inyo para may ideya kayo, ganyan. So, download nyo lang siya, fill upan nyo lang. So, ang ginawa namin dito, doon na kami mismo sa office nag-fill up ng form na to. Para kasi hindi kami mag-confuse sa mga dapat naming ilagay. Kasi pag nagkamali, alam nyo na, baka ma-reject pa. Feeling kasi namin na mas maganda yung may mapagtatanungan talaga from the office. Kaya doon na kami nag-fill up. Wala namang problema kung doon mag-fill up. Sana naka-ready lang yung form namin. Okay? Okay. Number 3, marriage certificate or marriage contract. So, dalawa yan. Yung marriage certificate namin dito sa India, ayun yung original copy namin, hindi namin siya binigay. Dahil isang kopya lang ang meron kami, mahirapan kaming kumuha ulit ng original copy dito, or yung true copy. Kaya naman, kumuha na lang kami ng PSA marriage certificate namin since meron na kaming kopya doon sa PSA. Dahil na-report of marriage namin siya few months, years ago. Hindi nyo na kailangang ipa-apostle. So, yun na yun. Kung ano yung in-order nyo from the PSA, yun na lang din yung ipapasa nyo. Kasi sa Pilipinas din naman siya gagamitin. Okay, number 4. Sabi dito, birth certificate or certified true copy of BI issued identification certificate as Filipino citizen of the Filipino spouse. O, diba? Ang haba, nakakalito. Pero birth certificate nyo lang yan. Birth certificate lang ng Filipino spouse yan, ha? Original copy din. Number 5 naman, photocopy of passport, bio page, and latest admission with valid authorized stay. So, ang ginawa lang namin dito, nagpa-photocopy kami ng kanyang passport, yung may bio page, tapos yung may tatak ng immigration officer nung pagpasok nyo ng Pilipinas. Kasi meron tong stamp, diba? Tapos, sinusulatan nila kung hanggang kailan lang siya mag-i-stay, ganun. And the next is yung NBI clearance. So, ang sabi dito, if application is filed 6 months or more from the date of the arrival in the Philippines. So, wala yan, guys. No matter what's written there, you have to have NBI clearance. And hihingin talaga sa inyo yan. Hindi nyo maipapasa ang application nyo hanggat wala kayong NBI clearance. Ganun. So, ang ginawa namin dyan, kumuha muna kami ng appointment online and then
pagkalapag namin ng Pilipinas, buti sakto yung appointment, pumunta agad kami sa NBI office dun sa main. Kasi, ang sabi nila, mas mabilis daw kapag sa main kumuha. So, pagkadating namin doon, binigyan lang kami ng form, tapos pinapunta na kami doon sa biometrics nila. Konti lang yung kasi may sariling linya yung mga foreigner, ganun. Kinuha nila yung reference number, and then after that, binigyan na kami ng stub kung kailan siya kukunin. Mga 10 days namin siya bago nakuha. Bumalik kami dun mismo, tapos diretso na kami application ng aking OCI. Kasi that time, confused pa kami about his TRV application na kasi hindi pa namin alam kung ano yung mga rules na dapat tandaan sa pagpasok, paglabas, kaya nag-research muna kami. Okay, next na tayo. So, naiintindihan nyo naman siguro, no? So, may tanong kayo, PM nyo na lang or comment down below. Tapos, try kong sagutin.